Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Akin pong inaanyayahan ang bawat isa na umupo na sa pinaka magandang upuan, pinaka-komportableng upuan. At yun naman pong ating pagdating kanina, tayo po ay nakapag-welcome na sa isa't isa. At doon po sa mga nasa likuran, wag po natin panitilihing may nakatayo diyan sa likuran, malibang kayo po ay ushers. Ano ho? Ang bawat isa ay dito sa upuan, mauupo. Ano ho? At sama-sama po nating hawakan ang ating mga cellphone. Ano ho? At atin pong ilagay sa off o kaya ay sa airplane mode o silent mode. Kasi pag nagpasimula yung atin pong pananambahan ay mayroon talaga hong distraction. Dahil yung mga cellphone ay tunog ng tunog. At yung pong inyong mga katabi, yan naman po nakamusta nyo na sa atin pong pananahimik, tayo po ay talagang manahimik. Ano ho? Dahil ang Diyos po na ating sasambahin ay banal at kagalang-galang. Ang ating pagsamba hindi para sa ating sarili, kundi ito'y para sa Diyos, na Diyos na manlilikha, makapangyarihan, at tunay na Diyos na nagpala sa bawat isa sa atin. Ano ho? So ito po'y panawagan upang tayo ay manahimik. Hindi po mananahimik ng walang ginagawa, kundi mananahimik kung saan atin pong magbubulay-bulaya yung nakaraang isang linggo. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa akin na dapat kong ipagpasalamat? Yung pong moment of silence, ibig sabihin ito po'y nagpapasalamat sa Diyos at nananalangin. Ano ho? So lahat po tayo ay manahimik. Sa ilang segundo ay magsisimula po yung atin pong pananambahan. Ano, tayo po ay manahimik sa harapan ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo nga po ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng taon ng atin pong Lord's Day. At pag kayo narito ngayon sa unahan, marami pa po yung wala. Nakakalungkot dahil sabi nga natin, ang araw po ng pagsamba, ito po yung ating pinaghahandaan. Ano po, kung yung ating mga anak, pagpasok ng eskwela, katatapos lamang ng unang pasok, excited yung mga bata, excited na makabalik sa pag-aaral. Ano po, pagpapasok sa trabaho, excited din dahil ako isusweldo kapag ako'y pumasok ng maaga, walang bawas yung aking magiging sweldo dahil ako ay late. Pero sabi nga po natin, tayo po mga Pilipino, ano po isang katangian natin? Tayo po yung maalam, sabi nga, yung isang katangian natin, tayo po ay grabing tumanaw ng utang na loob. Tama po ba? Yung depth of gratitude. Pero tandaan po natin, sabi nga, kung tayo tumatanaw ng utang na loob sa ating kapwa, higit po sana, higit sa ano paman, yung papaano tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa larangan ng pagsamba. Kasi alam natin yung ating naging kalagayan, tayo makasalanan, ngunit sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay pinawalang sala. At bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob, yung araw ng pagsamba, sabi nga natin, patuloy natin itong pinaghahanda at pinananabikan. Ano pa? Pinananabikan. Hindi yung paragang, ay, linggo na naman. Kailangan. Alisin po natin yung isipan natin na una't higit sa lahat,
ito po'y ating katungkulan, pagtanaw po ng higit sa ano paman, sa Diyos na mabiyaya na mula sa ating pagiging makasalanan, tayo kanyang tinawag upang maging anak. At bahagi po ng atin pong pagsamba, sabi nga natin, lagi natin pinaalala dito sa pulpito. Kailangan ano ang dala natin sa ating pong pagsamba? Dala natin yung ating puso mapagpakumbaba. Hindi ka po? Tapos ano pa? Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. At lagi nating sinasabi, kung tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, makikinig, dala ba natin yung kanyang salita na dapat daladala natin? Sabi nga po, kung sa isang kumpanya, hinahanapan ka ng ID bago makapasok. Hindi ka po? Sa atin sana, bago ka pumasok mo lang sa pintuan, o pag-alis mo pa lang ng bahay, hindi ang dala ko lang ipamasahe. Dala ko pa yung Biblia ko na gagamitin ko sa pag-aaral. Kaya sa atin po, sa ating lahat, lalo sa ating mga magulang, tiyakin po natin na yung ating mga anak, lalo na nakakabasa na naman po yung mga yan, nawa magkameron po talaga ng sariling sipi ang bawat isa sa atin. At patuloy po nating naisin na sa atin pong buhay kasama ating sambahayan ay yung araw ng linggo ay patuloy na italaga para sa natatanging araw ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Sabi nga po natin dito sa atin, iba may sasakyan, iba nagbibiyahe, may nanggagaling sa malayo, pero dumarating ng tama sa oras. Meron tayo ba mga kapatid, bumababa ng bundok para sumamba, pero hindi po sila nalilate kasi excited silang makadalo, makasama sa pananambahan. Kaya ito po yung ating patuloy na panawagan na yung araw ng pagsambay patuloy nating paghandaan. Ano po? Pinagpapasalamat natin na sa pagpasok pa lamang ng mga taon, may mga kapatid po tayong nagdaos ng kanilang mga karawan. Nito pong January 6, si J.M. Jimenez, at nito pong January 9, wala ngayon ating Pastor Dan, nasa Ambulong. Nag-birthday po ang ating pong Pastor Dan. Wala pong may anniversary sa ngayon, kaya sa ating pong mga kapatid, maraming pong salamat at welcome po sa ating C4 Worship Service. Magandang umaga po muli. Magandang umaga po sa bawat isa. Kagalakan po na kayo'y makaulayaw ngayong umaga. Sa oras pong ito, ating pong kilalanin ang Diyos na kataas-taasan banal. Ating sambahin siya na may buong kapakumbabaan, magpasakop sa kanyang harapan at walang ibang hangad, kundi siya ay mabigyan ng kaluguran, hindi ang ating mga sarili, kundi siyang tampok ng ating pagsamba. Kaya sa pagkakataon pong ito, awitin natin, O Diyos ng kataasan. O Diyos ng kataasan, sakupin mo puso ko, ang kinipagharian, lupigin paglaban ko. Huwag hayaang may nasa laban sa
ang bawat isa na magsitayo. Tulungang ipamuhay sa biyaya'y sumalalay. Ingatan ang puso ko sa kasamang narito. Dapat kang papurihan sa gawa ko't isipan. O Diyos ng kataasan, walhatiin iyong ngalan. Dapat kang papurihan sa gawa ko't isipan. O Diyos ng kataasan, walhatiin iyong ngalan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y nariyan na ako at kita'y sasambahin. Sa pagkakataon pong ito, sabay-sabay po nating bigkasin ang samba. Ano po, na nagmumula sa ating puso. Samba, ready, and. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilika dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak. Ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na muli kami nagkasama-sama upang sambahin ka sa umagang ito. Anumang hadlang, anumang kasalanan, anumang maling motibo, ito po hinihingi namin ng tawad sa oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo nga kami na sa aming sama-samang pagsamba, ikaw lamang ang maitaas, hindi po ang aming mga sarili. Ang pagsamba ngayong umaga ay para sa iyo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na talagang makipagbigay kami ng kaluguran sa lahat po ng aming gagawin, sa aming pag-aawitan, sa aming mga bibigkasin, lalong higit sa pakikinig ng inyong mga salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na ang lahat ng aming gagawin ay para sa iyo at kaluguran para sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong mamangha sa umagang ito sa ating Diyos, sa kanyang katangiang walang katulad. Patuloy natin siyang sambahin, luwalhatiin sa umagang ito. Ang araw at buwan
natin, Diyos ay dakila. Ika'y isang hari, aming tinatangi, lahat ay magpuni, lahat ay magpuni, sa taglay mong bingnig. Makita ng lahat na Diyos ay dakila. Namamalagi ka sa lahat ng panahon. Ikaw ang simula at ang katapusan. Tatlo bilang isa. Espiritu, Anak at Ama, magbabalik muli, Kordero at Hari. Diyos ay dakila, halina tumawi sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Nag-iisa ang ngalan mo, ang papuri ko'y sa'yo, nadakilaan mo ang awit ng puso. Diyos ay dakila, halina tumawi sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Sa Diyos po ang papuri, makakaupo na po tayo. Ang pampublikong pagbasa po ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12, verse 6 to 14. Mga Ngaral, chapter 12, verse 6 to 14. Kung nadala po kayo, hayaan niyo po ako manguna sa pagbasa para sa pampublikong pagbasa ngayong umaga. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba. At ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago numbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik. Magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao.
Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang nagdudulot ng kasiyahan at sinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matatalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy sa kawan, tulad ng matulis na pakong nakakabaon sa buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi mo titigil ang paggawa sa iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama ay susulit natin sa Diyos. Tayo po ay darako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Ang gawain pong ito ay isa sa ating mga tungkulin at isa sa mga paraan kung paano tayo sumasamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating bigkasin, ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po ay umawit. Awitin po natin, 2 hands, 1 heart. Can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. 2 hands, 1 heart, 1 life to offer you. 2 hands, 1 heart, that's what I give to you. I have 2 hands, 1 heart, 1 life to offer you. 2 hands, 1 heart, that's what I give to you. That's what I give to you. Naanyayahan po ang bawat isa na tumayo para sa ating pag-awit ng pasasalamat sa ating Panginoon.
Tunay nga po, Panginoon, ang inyong pagpapala ay higit kaysa ginto. Kayo, Panginoon, ang aming Diyos na siyang nangangalaga sa amin, kailanman hindi niyo po kami pinagkulang. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin po ninyo, Panginoon, ang mga nalikom na halagang ito at dalangin namin, Panginoon, nawa nga po magamit ito para sa kapurihan lamang ng iyong banal na pangalan. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala at kami, Panginoon, ay makapagkaloob sa inyo bilang pagtanaw, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Hari at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Dadako po tayo sa pagbasa ng teksto ngayong umaga na matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3, mga talatang 22 hanggang 31. Juan, Kabanatang 3, mga talatang 22 hanggang 31. Si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagpapabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat." Pinagpala po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na pong umupo. Happy New Year po sa bawat isa. Kamusta po ang inyong bagong taon? Bago po ba talaga? Tuwing sasapit ang bagong taon, karaniwan na natin naririnig ang ingay ng mga paputok, tawanan at sigawan sa bawat kasiyahan. Para sa marami, ito ay isang simbolo ng bagong pag-asa at bagong simula. Ngunit sa gitna ng ingay, mayroong isang tahimik na tanong na bihirang itinatanong ng mga tao. At ang tahimik na tanong ay ito, kanino ba talaga natin niaasa o kanino tayo umaasa sa dumarating na taon? Sa atin bang sarili o sa Diyos? Ang nakalulungkot na katotohanan, ang karamihan ng mga tao sa mundo, ang pag-asa ay wala sa Diyos, kundi nasa kanilang sariling yaman, talino, at kakayahan. Ngayon, kapag ang isang tao ay umaasa sa kanyang sarili, nagtitiwala sa mga bagay na meron siya, ito ay tatawagin nating kahambugan. Ang kahambugan ay isa sa pinakamapanganib at pinakamasamang kasalanan sapagkat inilalagay nito ang kanyang sarili sa lugar ng Diyos. Ito ay isa sa mga pangunahing ugat ng marami pang mga kasalanan. Bago bumagsak ang tao sa kasalanan,
Itinuturo ng kasulatan na may mga anghel na nagkasala ayon 2 Peter chapter 2 verse 4 and Jude chapter 1 verse 6. At isa sa kanila ay si Satanas na nahulog mula sa langit ayon sa Luke chapter 10 verse 18 and Revelation 12 verse 9. Ipinapahiwatig po ng kasulatan na ang kanyang kasalanan ay mayroong kaugnayan sa tinatawag nating pagmamataas o kahambugan. Kaya naman, noong tinukso ni Satanas si Eva, ang ginamit niyang panukso ay yung kanyang ikinahulog. Ginamit niya ang kahambugan. Hinikayat ni Satanas si Eva na huwag paniwalaan ang salita ng Diyos, bagkus ay inalok niya kay Eva ang isang huwad na kaluwalhatian. Sinabi ni Satanas kay Eva na siya ay huwag makinig sa salita ng Diyos. Bagkus kapag siya ay kumain ng ipinagbabawal na prutas, siya ay magiging gaya ng Diyos na nakakaalam ng masama at mabuti. Ngayon, ang kasalanan ito ng kahambugan, ang siya nagbukas ng pintuan ng pagsuway at kamatayan sa kasaysayan ng tao. Kaya ngayon mga kapatid, kapag tayo po ay natutukso, kapag tayo ay sumusuway, kapag tayo ay nagkakasala, ang ibig sabihin nito, nagyayabang tayo sa Diyos. Ipinapakita natin na mas marunong tayo kaysa Diyos sapagkat ginagawa natin ang bagay na sa tingin natin ay mabuti, bagamat ito ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya naman bilang isang mananampalataya, kailangan natin palaging labanan ang kahambugan. At sa kabilang banda ay ating palaguin ang kapakumbabaan or pagiging mababang loob. Ngayon, kung meron po siguro na isang tao na masasabi natin na pwedeng mahulog sa pride ng kasikatan, ito po'y walang iba kundi si John the Baptist. Dahil bukod sa Panginoong Hesus, si John the Baptist lamang ang maaaring umangkin na mula pa sa kanyang sinapupunan ay napuspos na siya ng banal na espiritu. Ayon sa Luke chapter 1 verse 15. Siya din po ang merong pinakamahalagang ginampanan sa paghahanda sa daan ng Panginoon dahil siya ang tinagurian nating forerunner of Christ. At mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi na siya yung pinakadakila sa lahat ng mga propeta. Hindi dahil sa siya ang pinakamagaling, hindi dahil siya yung pinakamatalino, kundi dahil meron siyang espesyal na tungkulin. Ito yung ihanda ang daan ng ating Panginoon. Kung ating matatandaan ay nagkaroon po ng tinatawag natin silent years. Ito yung mga panahon na walang propeta sa bayan ng Israel sa loob ng 400 taon, tapos biglang dumating ang isang John the Baptist na mula sa ilang at nagsimulang magturo, mangaral sa mga tao at ang kanyang mensahe ay nakainganyo sa maraming mga tao na naging dahilan kung bakit maraming mga tao ang sumampalataya at nagpabautismo sa kanya. At ang katotohanan, mismong ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan ni John the Baptist. Siya ay naging tanyag, hindi lamang sa Jerusalem, kundi maging sa Judea at sa mga kalapit na bayan. At lahat ng yan ay nangyari sa kanyang edad na mahigit 30 or mga early 30s ng kanyang buhay. Subalit hindi yan subalit itong mga bagay na ito ay maaaring ipaghambog sana ni John the Baptist sapagkat siya yung nakilala sa ministeryo. Pero hindi ganito ang ating makikita sa ating teksto ngayong umaga. Dahil kabaliktaran ang kanyang ginawa. Sa halip na ipagyabang ang mga bagay na kanyang ginawa at ang mga katangian na taglay niya, siya ay nagpakababa upang si Kristo ang mataas. At sana ito rin ang matatak sa ating puso at isipan ngayong umaga, lalong-lalo na sa ating pagharap sa bagong taong ito, na anuman ang ating nagawa, ginagawa at gagawin pa, anuman ang ating nakamit, nakakamit at makakamit pa, nawa lagi nating makita na mataas si Kristo at tayo
ay mababa. Aniya ko po kayo mga kapatid na buksan ang ating mga Biblia muli sa pangalawang pagkakataon sa aklat ng Juan, Kabanatang 3. Ang talata po natin ay verse 22 to 31. Subalit bago po natin basahin ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, bilang mga tao na nahulog sa kasalanan, kami po ay palaging merong tendency na ipagyabang ang mga bagay na aming tinatangkilik. Palagi kaming merong tendency na itaas ang aming sarili. Ito ay bunga ng aming pagkamakasalanan. Subalit salamat po sa Panginoong Jesucristo, kami ay iniligtas mula sa ganitong uri ng kasalanan. Subalit dahil nga po Panginoon, mayroon pang impluwensya sa amin, lalo na sa aming laman ang ganitong kasalanan, kailangan namin maging maingat. At tulungan niyo po kami ngayong umagang ito sa mamagitan ng iyong salita upang aming makita ang katotohanan na dapat naming alagaan ang aming sarili, na huwag bumagsak sa ganitong uri ng kasalanan ng pagmamataas o pagyayabang. Samahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Mangusap kayo sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli ko po kayo nga niyan, mga kapatid, sa aklat ng John, chapter 3, verse 21 to 31. At sa pagkakataong ito, nais kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos sa Tagalog version ng ang Biblia. Sabi po ng verse 22, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya ay tumira na kasama nila at bumabautismo. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salem, sapagkat doon maraming tubig, at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan, sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilongguan si Juan. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At sila'y naparoon kay Juan, at sa kanya'y sinabi, Rabay, yung kasama mo sa dako paroon ng Jordan, na binigyan mo ng patotoo, narito, siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Sumugot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki ay nakatayo at nakikinig sa kanya, ay nagagalak na lubos dahil ang tinig ng kasintahang lalaki, ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ang nanggaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ay sinasalita niya, ang nanggaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 31. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang nagpapakumbabang salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng Diyos ay mataas, tao ay mababa. Diyos ay mataas, tao o tayo ay mababa. Makikita po natin sa teksto na ating binasa na merong dalawang ministeryo na nangyayari sa magkaibang lugar. Ang Panginoong Yesus ay nasa Judea, samantalang itong si John the Baptist ay nasa Enon na malapit sa Salem. Ang distansya po ng Judea to Enon ay humigit kumulang sa 60 to 80 kilometers. At makikita natin dito na parehas ang kanilang ginagawa. Sila ay nagbabautismo. Pero gusto nating liwanagin na pagdating natin ng John chapter 4, verse 2, ay liliwanagin ni Apostle John
na hindi mismo ang Panginoong Yesukristo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Sa ating teksto ay nabasa natin na nagkaroon daw po ng diskusyon sa pagitan ng mga alagad ni John the Baptist at ng isang Hudyo patungkol sa paglilinis. Hindi na po idinitalye ni Apostle John kung ano po yung kanilang napagdiskusyonan, pero marahil isa sa kanilang mga napag-usapan ay patungkol sa dalawang ministeryo na nangyayari. Yung pagbabautismo na nangyayari sa Judea na pinamumunuan ng Panginoong Yesus at ang pagbabautismo sa Salem na pinamumunuan ni John the Baptist. Yung salita po ditong paglilinis ay tumutungkol marahil sa ritual ng pagbabautismo. Ngayon, makikita natin na ito yung pinag-uusapan dahil pagdating ng verse 26, ganito ang ating nabasa. At sila'y naparoon kay Juan at sa kanila'y sinabi, Rabbi o Rabbi, yaong kasama mo sa dakong paroon sa Jordan, na binigyan mo ng patotoo, narito, siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao ay nagsisiparoon sa kanya. Alin nyo, kapag kayo ay sabihin natin na nagbabasa ng merong pangunawa, meron tayong naaamoy dito. Ano yung naaamoy natin dito? Tila ba merong inggit na mga pananalita na binanggit dito ang mga alagad ni John the Baptist. May hinuha natin dito na tila may nabubuong inggit sa kanila dahil mas marami ang sumusunod sa Panginoong Yesus kaysa kanilang guro na si John the Baptist na kung tutuusin ay nauna sa ministeryo ng pagbabautismo. Ayon nga dito kay D.A. Carson na isang theologian, sabi niya, merong exaggeration ng pagkukwento itong mga alagad ni John the Baptist sa kanilang guro sapagkat ang sinabi niya ay lahat ng mga tao ay nagsisiparoon sa kanya. Pero in literal, hindi talaga lahat ng walang hindi kasali, kundi yung salitang lahat dito, ang ibig sabihin ay maraming mga tao ang talagang pumupunta sa Panginoong Yesus para magpabautismo, na binabautismuhan ng kanyang mga alagad. Kaya dito ang makikita natin, merong tila inggit na nabubuo sa mga alagad ni John the Baptist dahil nagkaroon sila ng comparison. Alam nyo mga kapatid, dito malimit nagsisimula yung inggitan. Kapag nagkaroon ka ng pagkukumpara ng ministeryo mo sa ministeryo ng iba, pagkukumpara ng sarili mo sa iba, sa itsura mo, sa itsura niya, sa kalagayan mo sa buhay, sa kalagayan niya sa buhay, doon nagkakaroon po ng malimit na kasalanan ng pagmamataas kapag nagkakaroon ng comparison. Kaya nga sa Biblia, kaya po sa Biblia ay hindi iniutos, bagkus ay pinagbawal ng Panginoon na ikumpara natin ang ating sarili sa iba. So nakikita natin dito, nagkaroon ng comparison sa ministeryo ng Panginoong Yesus at ministeryo ni John the Baptist. Subalit sa halip na ganun din ang isipin ni John the Baptist at sang-ayunan ng kanyang mga alagad o gatungan pa yung kaisipan ng kanyang mga alagad, si John the Baptist ay naging iba ang tugon. Si John the Baptist ay nagpakumbaba dahil nalalaman niya kung ano ang nangyayari at kung ano ang ministeryo. At dito ko kukuhanin ng ating mensahe ngayong umaga. Ang tunay na kapakumbabaan ay nagsisimula sa tunay na pagkakilala o pagkaunawa kung sino ang Diyos at kung sino tayo. So ang isang susi upang tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan ay makilala natin kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Ang pagkaunawa kung sino ang Diyos at kung sino tayo ang magdadala sa atin na maging mababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Yan ang makikita natin sa buhay ni John the Baptist. Maliwanag sa kanya kung sino si Jesus at maliwanag sa kanya kung sino siya. Maliwanag sa kanya kung ano si Jesus, na si Jesus ay Diyos at ang Mesyas, samantalang maliwanag sa kanya kung sino siya. Siya isang alagad. Siya yung sinugo para ihanda ang daan ng Mesyas. Alam niya kung anong trabaho niya.
Siya ang tagahanda ng daan. Samantalang ang Panginoong Yesus ay ang Mesyas, ang kanyang ipinaghahanda ng daan. At mula sa mga talatang ito, 2 puntos po ang ating pag-usapan. Una, ang tunay na kapakumbabaan ay nagsisimula sa tunay na pagkakilala kung sino ang Diyos at sino tayo. Pangalawa, ang tunay na kapakumbabaan ay nagpapatuloy sa pagkakaalam na tayo ay lingkod lamang ng Diyos. So itong dalawang bagay na ito. Una, ang tunay na kapakumbabaan ay nagsisimula sa tunay na pagkakilala kung sino ang Diyos at sino tayo. Gaano ba natin kakilala ang Diyos? At gaano natin kakilala ang tao? Tandaan natin ang isang naging napakalaking kasalanan sa pagbagsak ng tao ay yung pagtingin ng tao at pagnanais ng tao na ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya napakahalaga na makita natin ang ating sarili kung sino tayo at kung sino ang Diyos. Isang napakahalagang katotohanan na dapat nating matutunan bilang isang mananampalataya. At ito yung makikita natin na naging ugali ni John the Baptist noong ibinalita sa kanya ng kanyang mga naiinggit na alagad ang ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Nakikilala ni John the Baptist ang Panginoon na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sabi nga ni John the Baptist sa kanyang sagot sa kanyang mga alagad sa verse 27, hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Ito yung napakagandang sagot ni John the Baptist nung makita ng kanyang mga alagad na maraming mga tao ang sumusunod at nagbabautismo sa kabilang ministeryo. Nakita ni John the Baptist ang isang katotohanan na ang lahat ng bagay na nangyayari ay mula sa Diyos. Lahat ng meron tayo ay galing lahat sa Diyos. Ipinagkaloob lamang ito sa atin ng Diyos, biyaya lamang ito sa atin ng Diyos. Yung bawat ministeryo ay biyaya lamang ng Diyos. Ganyan din po yung sinabi ni Apostle James sa James chapter 1 verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. So ipinapakita ng banal na kasulatan sa umagitan ng sagot ni John the Baptist ang kanyang pagkilala sa Diyos na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Gaya ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. Bigay lamang ito sa atin ng Diyos. Hindi natin ito naipon at hindi natin ito deserve. Sabi nga ng John 6:65, walang taong makalalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Even the faith, yung kakayanan nating lumapit sa Diyos ay hindi nagmula sa ating sariling kakayanan, ito ay kaloob sa atin ng Diyos. At gayon din ang pagkakaroon natin ng ministeryo. Ang ating ministeryo ay bigay din lamang sa atin ng Diyos. Kaya ito ay hindi natin dapat ipagmalaki o hindi natin dapat ipagyabang. Ito yung nakita natin na sagot ni John the Baptist. Ang sabi niya, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Alam niyo mga kapatid, ito isang katotohanan sa lahat ng ministeryo. According to Ephesians chapter 4, verses 11 to verse 12, maging ang mga pinuno sa loob ng ating iglesia ay kaloob sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga propeta, ng mga apostol, ng mga pastor, at ng mga guro. At maliwanag itong katotohanan na natutunan ni John the Baptist. Alam niya na ang kanyang tungkulin bilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoong Yesus ay ibinigay lamang sa kanya ng Diyos. May pagkilala siya sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. So the point is this, lahat ng ipinagkaloob ng Diyos na espiritual na kaloob na nagagamit natin sa paglilingkod sa Diyos, sa umagitan ng iglesia,
ay biyaya lamang ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 12, binanggit dito, verse 4 to 6, yung iba't ibang mga spiritual na kaloob. Now, isang katotohanan po ito, mga kapatid. Lahat ng mga mananampalataya na idinagdag ng Diyos sa kanyang iglesia ay pinagkalooban ng mga spiritual na kaloob na magagamit natin sa paglilingkod sa Diyos sa magitan ng kanyang iglesia. Lahat ay meron, bagamat hindi pare-pareho. Merong kakaunti, merong marami, pero lahat ay meron. At dahil lahat ay meron, ang ibig sabihin, dapat lahat merong ginagawa. Dapat lahat ay merong ministeryo. Dapat ay lahat merong itinutulong, merong bahagi. Dapat walang miyembro na walang ginagawa. Gaya ng lahat ng bahagi ng katawan, magkakaiba, merong mas mahalaga, merong pong nakatago, merong nakalabas, pero lahat ng bahagi ng katawan, malaki man o maliit ang kanyang tungkulin, ay may tungkuling ginagawa sa katawan. Ganon din po sa loob ng iglesia. Kailangan mong isipin na ako ay dinagdag para magkaroon ng katulungan sa loob ng iglesia, pero isang bagay ang hindi dapat mawala sa ating kaisipan. Ito ay hindi nagmula sa iyong sariling kakayanan, ito ay nagmula sa biyaya lamang ng Diyos. Nawang tanong, bakit natin ito kailangang alalahanin? Ang sagot, dahil palagi tayong nasa paganib na makalimot na biyaya lamang ito ng Diyos. At kapag nangyayari yon, darating tayo sa panahon na naipagyayabang natin ang mga bagay na ating nagagawa o mga bagay na ating nakakamit. Kayo po ba, honest question, huwag kayong magyayabang ha. Naranasan niyo na bang magyabang? O, aminado na agad kayo. So, ibig sabihin, nandun talaga yung tendency natin na dumating tayo sa punto without really thinking about it, na dumarating tayo sa punto talaga na posible at nangyayari na tayo ay nagyayabang. Nagkakaroon tayo ng comparison, hindi lamang sa ating sarili, kundi minsan maging sa ating ministry, maging sa ating pong iglesia. Porque halimbawa, maganda yung building namin, air-condition kami. Tapos pupunta ka doon sa ibang simbahan, maliit at mainit. Minsan nakakaroon tayo ng comparison, hindi kami ganito. Yung iglesia natin, minsan ikukumpara natin sa iba. Yung ibang iglesia, ganito yung itsura, tayo ganito, ay hindi kami ganito. Naranasan nyo na ba na kapag nag-uusap kayo, ang lagi nyo nasasabi, hindi kami katulad ng iba? O hindi ako katulad ng iba? Alam nyo, itong ganitong mga pag-uugali ay nagiging mitsa upang ipagyabang natin ang ating sarili. At yung talata natin ngayong umaga, isang napakagandang paalaala na huwag tayong dumating sa punto na tayo ay nagiging mayabang o nagkakaroon ng kahambugan. Sana mga kapatid, huwag tayong dumating sa punto na sobrang importante na ang tingin natin sa ating sarili, lalo na sa loob ng ating iglesia. Sana huwag tayong dumating sa punto na ating nasasabi o di kaya man lamang ay naiisip na kung wala na tayo sa iglesia, mahihirapan ang iglesia. Yung bang nagkakaroon ka na ng sobrang pagmamalaki sa iyong sarili na parang iniisip, pag ako nawala sa church na ito, naku, hirap na tong church na to. Pag nawala na ako bilang isang gitarista, wala na magtutugtog dyan. Kapag nawala na ako bilang isang song leader, kapag nawala na ako bilang isang teacher, makihirapan ang iglesyang ito. Alam niyo mga kapatid, si John the Baptist, kahit napaka-importante ng kanyang ministeryo, pero hindi siya nagpa-importante. Nakuha niyo po? Very important yung ministeryo na kanyang ginawa, pero hindi niya naramdaman yung pagpapa-importante sa kanyang ministeryo. Sa ating teksto, maliwanag kay John the Baptist kung sino siya at sino si Kristo. Siya bilang tagapaghanda ng daan at si Kristo bilang ang Mesyas. Maliwanag din sa kanya kung sino ang kanyang ipinaghahanda. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa verse 28, kayo man
ay magsisaksi sa akin na aking sinabi na hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ibinabakita niya dito, nililiwanag niya, hindi ako yung Kristo, hindi ako yung Mesiyas. At para susugan yung kanyang paliwanag nito sa kanyang mga alagad, ganito yung kanyang ginamit sa verse 29. Gumamit na siya ng isang ilustrasyon. Alam niyo, malimit, para mabigyan natin ng mas maliwanag na kahulugan yung ating pong minsang sinasabi, gumagamit tayo ng illustration. Gumamit si John the Baptist dito ng illustration para maintindihan ng kanyang mga alagad kung paano yung takbo ng ministeryo ng Panginoong Yesus at niya bilang tagapaghanda ng daan. Anong sabi ng verse 29? Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapot ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak ng lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki, ito nga'y aking kaligayahan ay naganap. Ipinapaalam sa kanyang mga alagad ni John the Baptist na ang tungkulin niya ay tulad lamang daw po ng kaibigan ng isang ikakasal. Sa ating panahon, ito yung abay. Pero sabihin na natin yung mas malapit sa abay, sa lahat ng mga abay, sino yon? Yung best man. Naintindihan ni John the Baptist na hindi siya yung groom, hindi siya yung ikakasal. Best man lamang siya. Siya ang naghahanda ng mga gagamitin sa kasal at kapag ikakasal na ang kanyang kaibigan, siya ay matutuwa dahil nagawa niya ang kanyang tungkulin at naikasal na ang kanyang kaibigan. Magiging masaya siya para sa kaibigang ikinakasal. Alam nyo, hindi ho dapat nagagalit ang best man sa groom kapag nakita niyang ang groom ay ikinasal sa bride. Maliban na lang siguro kung meron nakaraan yung best man at saka yung bride. Pero hindi dapat ganun, di ba? Kapag ikaw ay makukuha ng isang best man, itong taong ito ang unang magagalak sa iyo kapag ikaw ay ikinasal. Hindi ka kukuha ng kaaway. Kaya nga best man Ang kukuhanin mo yung kaibigan na siyang maghahanda sa iyo, mag-aalalay, at kapag ikaw ay ikinasal, hindi siya magagalit, hindi siya magtatampo, at hindi niya sasabihin, bakit ang groom ang ikinasal at hindi ako? Tandaan natin, ang focus sa kasal ay yung groom at yung bride. Hindi po yung groom, hindi po yung best man at saka yung bride. Ganito po yung makikita natin sa naging kalagayan ni John the Baptist. Maliwanag sa kanya na ang Panginoong Hesukristo ay ang groom at ang church ay ang bride. At siya lamang yung best man na naghahanda ng daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya the point is this, mga kapatid, ang pagkaunawa kung sino ang Diyos at ang pagkaunawa sa ating tungkulin ang palaging magdadala sa atin sa kapakumbabaan. Kaya isang napakagandang paalala sa atin itong John chapter 3 verse 30. He must increase, I must decrease. Siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako ay kinakailangang bumaba. Ibig sabihin, maliwanag kay John the Baptist na ang dapat makilala ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus at hindi siya. Halimbawa, sa movie, si Kristo ang bida. Si John the Baptist, supporting actor. Sa concert, si Kristo ang lead singer, si John the Baptist, backup singer lamang. Na kay Kristo ang spotlight at wala kay John the Baptist. Kaya magandang paalala rin sa ating mga kapatid bilang mga mananampalataya ang Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y napako na sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ibig sabihin, bilang isang mananampalataya kay Kristo, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Na bagamat nabubuhay tayo sa laman, nabubuhay tayo para maluwalhati ang Diyos sa ating buhay.
Ang layunin na natin sa buhay na ito ay hindi tayo ang makilala ni ng tao, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. Na kung tayo man ay lumisan sa mundong ito, okay lamang na makalimutan tayo ng tao. Wag lamang ang Panginoong Jesucristo. Sinubukan ko pong mag-research sa Google kung sino ang mga pinakamayayabang na tao sa mundo. At gaya ng aking inaasahan, maraming mga mayayabang sa mundo ay yung mga sikat na tao. Try nyo, the most arrogant people in the world, makikita nyo ang daming pangalan. Pero maglagay kayo, mag-search naman kayo, most humble people in the world. Marami ho sa kanila, hindi nyo kilala, hindi natin kilala. Bakit? Sapagkat ang mga humble na tao ay hindi talaga nagpapakilala. Ganito sana ang makita sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi tayo makilala ng mga tao bilang mga hambog at mayayamang mga Kristiyano, kundi mga Kristiyanong nagpapakumbaba upang maitaas si Kristo. Para kay John the Baptist, walang problema na hindi nasasundan ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya, ang sundan ng mga tao ang Panginoong Jesucristo. Kumbaga, si John the Baptist parang tala sa umaga. Unti-unti nang nawawalan ng liwanag nung sumisikat na ang araw. At yun ay ang Panginoong Jesus. Para siyang isang buwan na maliwanag sa gabi, pero nawawala kapag dumating ang araw, which is ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang unang hamon ko sa inyo, sikapin natin sa bawat bahagi ng buhay natin bilang mga Kristiyano, mataas ang Panginoong Jesucristo at mababa tayo. Alam niyo, minsan bilang mga tao, naghahangad tayo na mag-iwan ng tinatawag nating legasiya. We want somebody to remember us para kapag tayo nawala na, hindi mawawala ang ating alaala. Na wala naman nung masama kung ikaw ay mag-excel in your vocation. Makilala ka sa iyong bukasyon bilang doktor, bilang sundalo, bilang isang pulis, bilang isang empleyado, o bilang isang may-ari ng isang kumpanya. There's nothing wrong with that. Pero sana, kapag ikaw ay nag-iwan ng legasiya, ang hindi lang nila maalaala ay kung gaano ka kagaling. Kundi ang kanilang maalaala kung gaano kagaling at kahusay si Kristo sa buhay mo. Ang maalaala nila, ikaw ay isang Kristiyano na itinaas si Kristo maging sa bukasyon mo dito sa mundo. Kaya ng unang bagay. Pangalawa, ang tunay na kapakumbabaan ay nagpapatuloy sa pagkakaalam na tayo ay lingkod lamang ng Diyos. Alam niyo po, nung una, may mga tao, nung si John the Baptist ay babago pa lamang pong nangangaral, may mga tao po na inakala na si John the Baptist ay ang Mesias. In John chapter 1 verse 20, makikita nyo dito na itinatwa mismo ng Panginoong Yesus, ni John the Baptist, na siya ang Panginoong Jesucristo. At mismong sa ating teksto, sa harapan ng kanyang mga alagad, ay muli niyang sinabi at itinanggi na hindi siya ang Kristo. Bagkus siya ay ang tagapaghanda lamang ng daan, siya ay lingkod lamang ni Kristo. Yan ang kanyang sinasabi in John chapter 3 verse 28. Bakit hindi pumasok sa isip ni John the Baptist ang kahambugan sa kabila ng kanyang kasikatan? Ang sagot, dahil nalalaman niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Siya ay lingkod lamang ng Diyos. Naalala niyo po ba na nagkaroon po minsan ng alitan sa pagitan ng mga disipulo ng ating Panginoong Yesus, doon sa 12 disciples? Kailan to nangyari? Nung malaman ng iba na hinihiling ni John at ni James na sila yung maupo sa kanan at sa kaliwang upuan ng Panginoong Yesus kapag siya ay naghahari na. Pakinggan po ninyo to, Mark chapter 10. Buksan niyo po, Mark 10:35 to 41.
Verse 35, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, magkapatid po ito, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ng anumang aming hingin sa inyo. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig ninyong aking gawin? Sinabi niya sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa sa iyong kanan, ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kalawalatian. Ang gusto ng magkapatid na ito, kami yung nasa left hand and right hand ng ating Panginoong Yesus. Tandaan ninyo, may thinking ang mga apostles, itong mga disciples na ito, that Christ will going to build a kingdom. At syempre, sino ba ang pinakamakapangyarihan? Yung hari. Sinong sunod na pinakamakapangyarihan sa hari? Yung kanang kamay at yung kaliwang kamay. So sabi ng dalawa, Panginoon, baka naman, kami yung sa kanan, kami yung sa kaliwa. Now, ano nangyari? 41. Nang marinig ito ng 10, ay nagpasimula silang magalit kay Santiago at kay Juan. Bakit? Bakit sila nagalit? Naiinggit. Bakit ang gusto nyo? Kayo yung sa kanan at ikaw sa kaliwa. Kasi yung 10, maaaring meron din silang ganong desire. Na sila yung umupo sa kanan at umupo sa kaliwa. Now, paano sila sinaway ng Panginoon? 43 to 45. Datapwat sa inyo ay hindi ganon. Kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo, ay maging lingkod ninyo. At ang sino man na sa inyo ay magiging manguna, ay maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ano makikita nyo dito? Kahit ang mga espiritual na tao ay hindi ligtas sa kasalanan ng paghahangad na maging mas mataas kaysa iba. Sa tagpong ito ay sinaway ng Panginoong Yesus ang mga alagad at sinasabing ang sino man na nais maging dakila ay maging lingkod muna at ang nais na manguna ay maging alipin muna. At tapos ginamit dito ng Panginoong Yesus ang kanyang halimbawa, ang pagkilala ng kanyang tungkulin, na siya ay sinugo para gawin ang kalooban ng Ama, at ang layunin niya dito sa lupa ay maitaas ang Ama habang siya ay nagpapakumbaba. Mapatid, ito'y paalala sa atin. Sa loob ng isang iglesia, marami tayong ministeryo. Meron tayong mga ministeryo, ang tawag natin ay mga public ministry. What do you mean by that? Ito yung mga ministeryo na nakikita ng tao. Yung tumatayo sa pulpito, tumutugtog sa gitara, kanang kamay ni pastor, kaliwang kamay ni pastor. Ito yung mga tao na sabihin natin na ang ministeryo ay nakikita. Alam nyo ba na marami sa mga Kristiyano ang laging inaasam ay magkaroon ng public ministry? Mag-ingat lang tayo na kapag tayo naghahangad ng ganito, ng ating intensyon ay kilalanin tayo at mataas tayo. Alam niyo ba yung minsan may mga tao na ganito ang kaisipan, ipagtanong mo ko sa church, kilala ko lahat. Yung pag tinanong ka, sino si ganito? Ay, kilala namin yan, ito yung ganito, yung magaling yan, masipag yan, ganito yan. Dumarating tayo sa ganito, mag-ingat tayo, kahit itong mga alagad, dumarating sa ganitong kalagayan. Ang paalala ng Panginoon, kung gusto mong maging dakila, maging lingkod ka muna. Kung gusto mong manguna, maging alipin ka muna. Now, ano yung pinapakita ditong ugali ng ating Panginoong Yesus na dapat nating tularan? Kapakumbabaan. At ito mismo ang sabi ng Filipos chapter 2, verses 5 to 7. Mga karoon kayo sa inyo ng mga pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Napag-aralan na po natin, kung inyong matatandaan, ipinangaral ko sa inyo yung patungkol sa Bethlehem, kung saan ang Panginoon ipinanganak
sa isang maliit na sabsaban, sa isang maliit na bayan. He can choose to be a king. He can choose to be born sa isang mas malakas na pamilya, makapangyarihang pamilya, but no. Why? To show us kung paano tayo dapat mamuhay. At ito ay ang maging mababa, ang maging mapakumbaba. Ito'y napakagandang paalala sa ating na mga mananampalataya, sa mga naglilingkod sa Diyos, lalo na sa aming mga pastor, sa mga nangangaral, na palagi nating ilagay ang ating sarili sa kapakumbabaan. Na huwag nating ilalagay sa ating ulo ang ating tungkulin, kundi ilagay natin ang ating sarili sa kapakumbabaan. Kailangan nating makita na wala tayong pwedeng ipagmalaki, bagkus tayo laging magpakumbaba. Dapat nating laging makita na ang Panginoong Yesus ang mataas sa ating buhay. Ang gustong-gusto ng kaaway, magkaroon tayo ng kayabangan. Kahit sa ating ministeryo, pwedeng gusto tayong tuksuhin ng kaaway na habang tayo ay nagkakaroon ng ministeryo, ay magkaroon tayo ng pagyayabang. Alam nyo, kahit kaming mga pastor, malaki ang posibilidad na kami po ay mahulog sa ganitong uri ng kasalanan. Nung ako ay nasa seminaryo, merong 5 F na malimit daw na kinababagsakan ng mga pastor. Female, finances, fame, fatigue, and false doctrine. Doon tayo sa pangatlo, fame. Ang fame ay maaaring magresulta ng pride. Lalo na kapag ang isang pastor ay maraming members, malaki ang building, malaki ang offering, maayos ang buhay, kilala sa social media, at kilala sa komunidad. I still remember when I was still young in the faith, meron ako na-attendan na isang conference noon sa Baguio. Ito yung tawag namin na Pastors Conference or Preachers Conference sa Kalutsablan sa Baguio. At ako'y nagulat noong mga panahon na yon dahil meron na kaming nakita ang 2 pastor na meron tinatawag na BAPSICOM. Ang ibig sabihin ng BAPSICOM ay Baptist Security Command. Na yung mga pastor ay meron mga bodyguard. Na yung mga pastor ay parang may hahawi ang daan at dadaan si pastor. Nung una humahanga ako, ganito pala yung mga pastor. Parang pwede ka palang marang politiko na meron kang mga bodyguard. Pero habang tumatanda ako sa ministeryo, nakikita ko, hindi pala dapat maging ganito ang mga pastor. Hindi pala dapat magkaroon ng kayabangan o kahambugan ang mga lingkod ng ating Panginoon Kristo sapagkat sila ay lumilihis sa halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Kristo. Marami po ang nasa panganib na maging mga celebrity preachers. Kaya isa sa dapat na maging laman ng panalangin ninyo sa amin ay ito. Na kami, hindi man kami mga celebrity preachers, pero ipanalangin po ninyo kami na huwag kaming matukso at magkasala ng kayabangan. Na palagi kaming ibaba ng Diyos at ang Diyos lamang ang mataas. At kapag nakikita nyo kami yumayabang, palalahanan nyo kami sapagkat hindi kami Panginoon. Kami ay mga lingkod. Nakakalungkot lang na mayroong mga pastor na kung umasta ay parang mga boss sa simbahan. Lahat ng mga miyembro ay nagbabaw sa kanya. Lahat ng mga miyembro ay takot sa kanya na para bang siya na ang Panginoon ng iglesia. Nakakita na ba kayo ng isang iglesia na pag dumating ang pastor, tahimik lahat? At ginagawang panakot ang pastor. Una niya si pastor. Minsan niya, pinapanakot niyo pa sa mga anak ninyo yung mga pastor, di ba? O mga anak, darating si pastor, tahimik na kayo. Huwag niyo kaming ipanakot. Minsan, naranasan ko po yan sa amin church, yung learning center namin. Pagpapasok, ay, nandiyan si pastor, tahimik na kayo. Mga kapatid, kailangang makita ng mga miyembro na ang pastor ay hindi boss, kundi mga lingkod. At ikaw mismo sa loob ng iglesia, dapat mong makita na ikaw ay lingkod at hindi pinaglilingkuran. Marami sa atin, minsan sa loob ng ating komunidad, o sa loob ng ating pong iglesia, may mga tao talaga na ang gusto sila ang laging pinaglilingkuran. Alam niyo yung mga boss sa loob ng kanilang kumpanya pagdating sa simbahan, parang boss pa rin ang kanilang
turing. O, nandiyan na si kapatid, o, bigyan nyo ng magandang upuan, ikukuha ng kape, ikukuha ng ganito. Mga kapatid, hindi dapat maging ganito. Tinuturo ko sa amin pong iglesia na dapat sa loob ng iglesia walang mayaman, walang mahirap. Walang mataas ang pinag-aralan, walang mababa. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Maglingkuran tayo sapagkat lahat tayo ay lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya magandang paalala ito sa atin na huwag tayong paimportante sa iglesia. Oo, importante ka dahil bahagi ka ng katawan, pero huwag kang paimportante na para bang kapag nawala ka, wala nang magagawa ang iglesia. Napakadali tayong mahulog sa kaisipan na paano na ang ating iglesia kapag wala ka na. Tandaan niyo ito, kapag nawala ka, magtutuloy ang iglesia. Magtutuloy ang ministeryo. Dahil ang ministeryo ay hindi nakatayo sa iyo. Hindi nakatayo sa mga pastor. Hindi nakatayo sa mga leader. Ang ministeryong ito ay nakatayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag nawala ka, papalitan ka ng Panginoon. Kaya huwag mong iisipin na kapag nawala ka sa iglesyang ito, guguho na ang pundasyon ng iglesyang ito. Hindi po. Nakatayo, nakatatag ang iglesyang ito sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ng pangalan ng inyong iglesia, Christ the cornerstone. Hindi you the cornerstone. Si Kristo ang ating batong saligan. Ang ating batong panulok. Ang ministeryo nakatayo sa Panginoong Yesus. Hindi sa mga miyembro, hindi sa mga leader, hindi sa mga pastor. Kaya dapat mong tandaan, lingkod ka lamang ng Diyos. Ang tanong, Pastor, may mga tao ba talagang dumarating sa punto na nagyayabang sa kanilang ministeryo? Sagot, oo. Marami. At maging sa banal na kasulatan, may iglesia na dumating sa punto na sila ay nagpapayabangan. Kaya sila'y sinawain ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat nakakaroon sila ng division. I am for Paul, I am for Apollos, I am for Cephas, I am for Christ. Ipinagyayabang nila yung kanilang mga spiritual gifts. Anong sabi ni Pablo? 1 Corinthians 4:7, sapagkat sino ang gumawa sa inyo na kayo ay matangi? At anong nasa inyo ang hindi nyo tinanggap? At kung ito'y tinanggap mo, bakit mo ipinagmamapuri na tulad na hindi mo tinanggap? Ano bang meron ka na galing sa'yo? Wala. Lahat ng meron ka, galing lamang sa Diyos. Biyaya lamang ng Diyos. Bakit mo ipinaghahambog ang hindi naman galing sa'yo? At ito po'y maliwanag kay John the Baptist. Alam niya na ang kanyang ministeryo ay galing sa Diyos. Kaya hindi niya ipinagyabang na siya ang tagapaghanda ng daan ng Panginoon. Bagkos nakita ni John the Baptist na nang dumating na ang daraan, kailangan niyang tumabi sa daan. Diba? Nakita niyo yon, yung senaryo ni John the Baptist, siya po yung nauuna sa daan. Pero nung dumating na yung dadaan, tumabi siya sa daanan para makadaan ang Panginoong Yesus. Kaya ang panuri sa atin, napakahalaga para mapanatili natin ang ating sarili na mababa sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Alalahanin natin na tayo ay mga lingkod lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ang bawat ministeryo na ipinagkaloob sa atin ay biyaya lamang ng Diyos. Kaya paalala sa atin ni Apostol Pablo muli, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapalago. Nagkaroon ng inggit ang mga alagad ni John the Baptist kasi nakita nilang mas marami nang sumusunod sa Panginoong Yesus kaysa kay John the Baptist. Pero nakita ba natin na nagulat si John the Baptist? O di kaya ay nagtampo sa nangyayari? Ang sagot, hindi. Ano nga naramdaman ni John the Baptist? Kagalakan. Natuwa siya na makita na ang mga tao ay sumusunod na sa Panginoong Yesus. Alam niyo, minsan mga kapatid, nagkakaroon tayo ng pagkainggit sa mga tao. Dumarating tayo sa punto na kapag mayroong mga tao na parang may mga iglesia na lumalago ang kanilang ministeryo,
nagkakaroon tayo ng inggit. Nagkakaroon tayo minsan na bakit sila mas maraming miyembro, bakit sila mas malaki ang iglesia, bakit sila parang ang dali-dali. Alam nyo, minsan kapag tumitingin tayo sa social media at nakakita tayo ng ibang mga churches, minsan nagkakaroon talaga ng inggit eh. Bakit mas maganda? Minsan nakaranas kaming umattend ng isang church, ang ganda ng upuan. Upuan pa lamang, kakainggit na. Yung pag-upo ng mga miyembro, para ka na sa theater. Tapos yung aircon, minsan sasabihin mo, bakit ang kanilang ministeryo ganon? Bakit ang ating ministeryo hindi? Nagkakaroon tayo ng kumpara. Alam niyo mga kapatid, hindi dapat maging ganon eh. Sabi ni Apostol Pablo, again, sa Filipos chapter 1, verses 12 to verse 7 to verse 18. Napakaganda, babasahin ko po sa inyo. Ngayon, ibig kong inyong malaman mga kapatid, na ang mga bagay na nangyayari sa akin ay nangyayari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay priteryo at sa iba't iba pa. At ang karamihan ng mga kapatid sa Panginoon, pakinggan niyo po ito, na palibhasa ay may pagkakatiwala sa aking tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo saan? Sa kapanaghalian at sa pakikipagtalo. At ng mga iba naman ay mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo, datapwat itinatanyag ng iba si Kristo nang dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kabigatian na sa aking mga tanikala. Verse 18, ano nga gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, itinatanyag si Kristo. Sa ganito'y nagagalak ako, oo, ako'y nagagalak. Now, para makita niyo yung konteksto po nito, si Apostol Pablo nakulong. May mga tao po na nangangaral ng Ebanghelyo para pasakitan lamang si Pablo. May mga tao na nangangaral ng Ebanghelyo bilang encouragement kay Apostol Pablo. Pero ano sabi ni Apostol Pablo ganito? Para kay Pablo, ano man ang intensyon ng ibang pangangaral ng Ebanghelyo, ito man ay dahil na-encourage sila kay Pablo o naiinggit sila kay Pablo o para pasakitan si Pablo, para kay Pablo kung naipapangaral ang Ebanghelyo at nadadala ang mga tao sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, dapat maging masaya tayo para sa kanila. Yan mismo ang eksaktong ipinakita ni John the Baptist. Masaya siya na makita na maraming tao ang sumusunod sa Panginoong Jesucristo. So ano yung application nito sa atin? Kahit hindi natin sila ka-fellowship, kahit hindi natin sila kapangalan, kung sila'y nangangaral ng Ebanghelyo, kung sila'y hindi laban sa atin, sila'y kasama natin, sila'y kakampi natin. Tandaan natin, hindi natin kalaban ng ibang ministeryo. At hindi rin tayo nakikipagpaligsahan sa ibang ministeryo. Hindi tayo nakikipagkompetensya. Bagkos, kung sila'y nagtuturot ng nangangaral ng Ebanghelyo, kakampi natin sila. Dapat tayong maging masaya sa tagumpay ng iba. Dahil hindi ito para sa atin, ito ay para sa kaharian ng Panginoon. Ganito, sino sa inyo mayroong mga negosyo? Di ba usually kapag meron kang negosyo, ang laging gusto mo yung negosyo mo ay lumaki. At kapag ikaw ay nagnegosyo, anong ugali ng maraming mga Pilipino? Competition. Nagtayo ka ng tindahan dito, next week meron na uling katabi. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan para ang iyong negosyo ay lumaki. Laging merong competition. Tinitingnan mo yung ibang tindahan na laging kalaban. Mga kapatid, ng ibang simbahan, kung sila'y matapat sa Ebanghelyo, kung sila man ay lumaki at sila'y masigasig, hindi tayo dapat mainggit at hindi tayo dapat magkumpara. Bakit? Iisa ang ating layunin. May pakilala si Kristo. Ngayon, anong dapat mong gawin? Anong dapat gawin ng C4? Huwag nating tingnan yung iba. Ang tingnan natin ay ang ating iglesia. Pagtapatan natin ang iglesyang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong
Jesucristo. Bilang hamon, ang kapakumbabaan ay magpapatuloy kung hindi tayo tumitigil na kilalanin ang Diyos sa ating buhay. At mananatili tayo sa ating kalagayan. Palagi nating hangarin na ang Diyos ay mataas at tayo ay mababa. Sa aming pong mga bisita, kung meron tayong mga bisita ngayong umagang ito, ang unang dapat mong gawin para ikaw ay maging tunay na Kristiyano at tunay na mananampalataya, kailangan mong maging mababa sa harapan ng Panginoon. Aminin mo ang iyong kawalan ng kakayanan upang iligtas ang iyong sarili. Aminin mo na hindi sasapat ang anumang kabutihang ginagawa mo para tanggapin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Bagkus ikaw ay magpakumbaba, na ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng iyong nagawang kasalanan, magpakumbaba kang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang maabot ang mga makasalanang nagmamataas sa kanilang mga kasalanan, upang ikaw ay maabot at madala sa kanyang kaharian. Kaya hinahamon kita ngayong umagang ito na bago ka lumabas ng pagtitipon na ito, nawa magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Hingin mo ang kanyang kapatawaran at ikaw ay sumampalataya sa kanyang dakilang pangalan. At huwag mong hayaang matapos ang pagtitipon na ito na nagmamataas ka pa rin sa iyong sariling katwiran. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, kami po ay palaging nasa tendency ng pagmamataas. Kapag kami ay hindi naging mapagbantay bilang individual, bilang isang iglesia, palagi kaming nasa tukso na kami ay maging mataas o maging hambog sa aming mga ginagawa, sa aming mga tinatangkilik, at maging sa aming pong ministeryo. Subalit, Panginoon, ngayong umagang ito, nawa ay mapalalahanan kami ng kapakumbabaan. Ito'y makita sa aming buhay bilang individual at sa aming buhay bilang isang iglesia. Nawa makita namin na kami ay hindi Panginoon, kundi kami ay mga lingkod. Kami ay mga tao at hindi namin dapat itaas ang aming sarili sa kalagayan bilang isang Diyos. Tulungan niyo kami upang ang aming pong buhay ay maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo para sa pag-awit ng tugong awit. Nais ko lang pong banggitin ang ating pong theme verse, yung Isaiah 66, yung 2b. Sabi po doon, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Nawa yun yung patuloy na madiin sa atin, na hindi ang ating mga sarili, hindi ang galing at husay natin, kundi si Kristo. Tayo nabubuhay para kay Kristo. Ang hinahanap niya yon, yung nagpapakumbaba. Sa bilang tugon, awitin po natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanmay Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo, itatanya iaalay Panginoon.
Panginoon, ikaw lamang. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya ang kaluwalhatian, karapatan, kapangyarihan at kapamahalaan bago pa man ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka. O Diyos, ang ngalan mo, banal ay dapatin. Panginoon, sinasambahan namin. Ngayon at kailanman, magkawalang hanggan, sambahin ka. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Para po sa ating mga nagpapatuloy na gawain, ang ating pong praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Ang Saturday po, Kanta Kuya Carlos, 6 a.m. At Saturday, OFW po, 8 a.m. Ang ating pong CE virtual class, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Day and prayer and fasting kick-off, tatlo po itong session. Wednesday po, 8 a.m., 12 p.m. at 3 p.m. po. Meron din po tayong praying as one, Wednesday, online, 7 to 7:15 p.m. Ang ating pong Hope Meeting, every other Thursday, 7 to 8 p.m. Ang ating pong C4 Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Brayan as one, Friday, 7:15 p.m. Jail Ministry po, every other Saturday, 2:30 p.m. SBCN Sambahayan as scheduled at yung atin pong Better Together Partners in Prayer as scheduled. Ito pa mga karagdagang announcement. Pagkatapos po ng ating Lord's Table, meron po tayong Bible class. Inaanyahan po lahat na manatili. Then yung ating pong Rohi one-on-one mentoring. No class po ang CCI, maghintay po ng mga updates sa GC. Naga Mission Trip po, January 15 to 18. Ang Seniors Fellowship po natin, Senior Fellowship po ay January 18. Kababaihan Meeting, January 18. Rohi Lamp Kick-Off, January 24, 8 a.m. to 11:30 a.m. Then yung ating pong General Assembly, sa huling linggo po ng buwang ito, January 25 at after Lord's Table po. At meron po tayong dalawang bisita. Pag po nabanggitin yung pangalan, pwede po kayong tumayo para ma-recognize po ng ating komunidad. Invited po ito ni Sander Picayo. Una po ay si Maris Maya. Ayan, welcome. At si Shali Natural. Welcome sa C4. Ilan po at maraming salamat. Tumayo po tayong muli para sa huling awit. Putungan ng Hari.
Amen. Makakaupo na po kayo.